Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong napakagandang video ni Attorney Regal Oliva. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayari ngayon sa DPWH na up to now wala pang nanalo sa bidding ng DPWH, wala pang kontratang na-i-award na magre-resulta sa kawalan ng trabaho ng maraming contractors, workers, laborers, magre-resulta sa pagbagsak ng ating ekonomiya, ng ating development. So, matinding problema ngayon sa DPWH. Salamat po, Attorney Oliva. Pakinggan natin ang paliwanag niya. 2026, wala pa ring awarded projects ang Department of Public Works and Highways. At tandaan natin, may pangako si Secretary Vince Dizon mismo ang nagsabing by March dapat nakabid out na at na-awarded na ang mga proyekto. Ngayon, April na. At linawin natin ha, magkaiba ang bidding at awarding. Ang bidding, proseso pa lang. Ang awarding, may nanalo na. May kontrata na. Pwede nang magsimula. So, nasaan tayo ngayon? On the ground, contractors are holding back. Hindi dahil walang kakayahan, but because many remain unpaid from previous projects, lalo na yung mga nadawit sa flood control controversy. In infrastructure, cash flow is survival. Kapag hindi nagbabayad ang gobyerno, titigil ang bidding. Kapag titigil ang bidding, wala ring awarding. At kapag walang awarding, walang proyekto. At kapag walang proyekto, walang trabaho. DPWH projects employ thousands of contract workers, engineers, laborers, equipment operators. Kapag natigil ang proyekto, natitigil ang kita. At kapag natigil ang kita, humihina ang galaw ng ekonomiya mula sa maliit na negosyo hanggang sa pang-araw-araw na konsumo ng pamilya. So this is not just delay. This is economic damage. Let's be clear. DPWH projects are not optional. Roads, bridges, flood control, ito ang backbone ng development at disaster resilience. Hindi pwedeng ihinto ang progreso dahil sa pagkukulang ng nakaraan. But we also cannot ignore the truth. Nasira ang tiwala. The flood control scandal did not just expose alleged corruption. It froze confidence in government contracting. And when truth collapses, even legitimate projects cannot move. So what must be done? Una, bayaran ang lahat ng legitimong utang sa contractors. Pangalawa, ayusin ang procurement. Transparent, traceable, accountable. Pangatlo, siguraduhin na hindi na mauulit ang parehong sistema ng abuso. Because here's the real issue. Hindi natin nilalabanan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagpapatigil ng proyekto. Nilabanan natin ito sa pamamagitan ng sistemang hindi na ito makakalusot. At habang wala pang awarding, hindi lang proyekto ang nawawala. Trabaho, kita, at tiwala ng publiko. Unti-unti nauubos. Another day. Salamat po, Attorney Oliva, sa napakagandang paliwanag. Oo nga, April na. Matatapos na nga ang April eh. Magkakatapusan na ng April. So, Mayo na. January, February, March, April. 4 months. There is really a big problem sa DPWH. Nasaan na yung galing magsalita si Dizon eh. Ang galing mangako. O yung pangako niya na may by March, awarded na. Eh bakit wala pa? Yung pala, hindi pa nabayaran ng mga contractors. Eh kung ako ang contractor, wag na lang. Wala na. Takot na ang mga contractor, hindi na sila basta-basta. Kasi nakakulong na si Sara Diskaya eh. At may iba pang mga malilit na kontraktor at ang nakasuhan. So halos lahat ngayon takot, gumalaw, takot kaya apektado. Ngayon,
nagtaasan lahat ang presyo ng bilihin, langis. Wala pang trabaho ang mga contractors. Paano na yan? Kaya wala na, nagkasangkaterbang kamalasan lang dumarating sa administrasyong ito. Kasama na dyan ang DPWH. Tingnan nyo, tahimik na si Dison. Wala na. Nung una, sige lang siyang press conference, sige lang ano. Kala mo kung sinong nung na bulilyaso sila sa flood control project sa Ilocos Norte. Mabuti na lang at nandun si yung DDS vlogger, Mr. Jesus Duque. Wala silang may sagot doon, kundi napilitan silang mag-inspect. Tapos kung ano-anong paliwanag nitong Secretary Vince Dizon na hindi naman kapanipaniwala. So kailangan, wag namang tumigil. Kailangan natin yan, mga bagong kalsada, tulay, infrastruktura, flood control. Bakit hindi mawala yung... Grabe, I don't know kung may pag-asa pa ba ang DPWH na malinisan ng mga scalawags. Mabuti na lang at nandyan si Congressman Libiste. Siya yung palaging dumidikdik sa na yung overprice. Yung budget ng kailan ba yung budget 2026 overprice eh. Gustong patanggal ni Congressman Libiste, ayaw naman nitong si Vince Dizon. Until such time na ang Pangulo nang nagdikta na, ibawasan ninyo. Napahiya. I don't know kung nabawasan na ba. Dahil grabe ang, alam niyo itong mga nadadaanan namin minsan na project ng DPWH, yung solar lights. Ang lalapit, mga solar lights. Tapos ang presyo ng isang solar lights na may poste, abot ata ng 130,000. Grabe, na times 10 na ata ang presyo. So, sana matigil na ito, mga panluloko sa atin ng DPWH. At sana, magsimula na ang totohanang paggawa ng proyekto na nakakatulong sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang atop sa natagaan ng magyero. So, gipangbutangan lang gani og silupin. Iyan ang gapan ng galon. So, muna ni kadako sa buslot sa iyang balay. Sa iyang atop. O gipang sa pawan yun o silupin. Tungod kay kung mag-ulan, pero nagit sila. Gusto lang kayo makanbay. Huwag muna ni ang yero nga among gihatag. Yan. Oo. O karon humanagit sa pagatop ang yero nga among ginahatag. So maayo na gyud ang ilang atop. Salamat sa kuan Ginoo nga tagaan mi og si naay naghatag naay gihatag ang mga tao anda mo tawang sa among sa mo ang mga kabos. Salamat sa kuan nga karon na ay naayo na gid ang among atop nga kuan unta og sunog pero kuan kalo isa Ginoo wala gid minaugdaw usab og salamat usab sa tugyanan ini nga tagaan mo si
unta daghan pa nga grasya nga moabot kaniya. So salamat kaayo.